I don't need to Politiko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hindi. Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo sinasabi Bastos talaga to si Lacson, ano? Bastos. Bastos talaga. Alam na natin ang ibig sabihin niya kung bakit ganyan yan. Umiiwas siya. Alam na. Alam na this. Alam na this. Umiiwas si Lacson. na interesado sa Kasi, sinasabi ko. no, Ngunit ang sasabihin ko, Shut up! interesado ang buong Pilipinas. Babanatan na ho itong dalwan to. Ako. Malupit, ha? Panoorin natin na kasi kanina konti na lang magsasampalan na sila. Konti na lang sasampalin na ni Pinky Lacson si Marcoleta. Si Marcoleta susuntukin naman si Lacson. Oo. Pero si Pinky Lacson, sasampalin si Marcoleta. Munti ka na sila mag-road rage. Kaya lang hindi sa karsada. Road rage ka. Tapos hindi sila sa karsada hindi sila sa mag-road rage sila sa Senado. Panoorin natin 'to ha. Ito. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood hindi nakasubscribe. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya na. You're recognized. What is the Thank pleasure? you, Mr. You're President. Seeking the floor. Unang-una, ako po yung nagtataka, Ginoong Pangulo. Bakit? Pagka po pala si Senator Ping Lacson ang magdi-deliver ng privilege speech wala pa po tayong nate-take up na kahit ano. Siya pala ay masyadong special dito sa Nako, chamber natin. special pala. Pagka kami, lalong-lalo na ako, minsan patatapusin na lahat muna. Aabot po ng halos alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kaya kung minsan po, pag ako nagdi-deliver ng speech, wala na si Senator Lacson. Ganun po. Ako, Senator Marcoleta, more than that. Bakit pinalilate ka? Hindi dahil para umalis na si Lacson, hindi. Kasi yung media may hinahabol silang oras para lumabas sa kanilang primetime news hanggang alas 4. Yung mga lalabas na ng gabi, hindi na mababalita masyado yun. Tapos ang mangyayari nun, mapapanis na yung balita, hindi ka na mababalita yung privilege speech mo o yung iyong interpolation o whatsoever na mangyayari dyan sa Senado. Pagkatapos ng alas 4, kasi alas 4 kailangan na nilang isagmit mga 4 o 5, ganun. Kung alas 7 ka pa, wala na. Hindi na nila maisasagmit yan. So hindi ka na nila mababalita. Wala naman silang pakialam. Sino ka ba? Ikaw ang lumaban sa ABS-CBN nun. Kami, kampi-kampi kaming mga media. Ikaw ang isa sang salarin kung bakit nawala ang prangkisa ng ABS-CBN. So hindi ka favorite ng mga media. Kaya kahit sa alas 7 ka na magsimula, mas gusto namin yan para hindi ka na namin balita. Yan ang katotohanan dyan. Pero si Lacson, matik yan. Unang-una yan. Para mababalita yan sa tanghali, balitang tanghali, afternoon delight, at the same time doon sa primetime news. Para maraming balita sa kanya. Pag si Lacson. Ikaw, tabi. Alas 7 ka na para hindi ka namin mabalita. Yan ang dahilan sa tingin ko kung bakit sinasadyang alas 7 ka na. Pero si Lacson, wala pa yung topic. Simula na, siya na kaagad. Saka importante. Majority Leader, I think you should answer that particular Yes, Mr. President, statement. yung privilege speeches, alam mo, dalawang linggo na lang po naiiwan with due respect to Senator Marcoleta. Talagang tinutulak natin yung legislation. Una, yung privilege speeches, we put always, and it's been a practice in the past, in the tail end of the discussions, because the privilege speeches can take up a lot of time. Yung nangyari po kasi kahapon, sa speech ni Senator Marcoleta, with due respect to the two sides, binanggit po niya yung pangalan ni Senator Lacson. So, it is obvious that Senator Lacson would like to respond. So, usually, when it is personal and collective privilege, especially when they're trying to defend themselves, kasi gusto mong i-defend sana ng sarili mo, binibigyan po natin ng pagkakataon ang senador na tumayo at any given point in time. Kaya kung sinabi din po sa akin ni Senator Marcoleta kahapon na ito po ay personal and collective dahil galit ako kay Senator Lacson, ginawa kong
agad-agad. Pero hindi po niya kwento sa akin ano yung purpose ng kanyang speech. Kaya nung ninapitan niya po ako for speech, binabigyan po natin Senator Tulfo muna. Pagkatapos si Senator Tulfo, Senator Marcoleta naman po. Pero yung laman po ng speech ni Senator Marcoleta ay binabanatan isang membro ng Senado. Obviously, that member of the Senate will stand and defend themselves. We have to give them priority. It goes for any member of the Senate, Mr. President. We will give that privilege to any member of the Senate. Thank you. All right, thank you. Sir President, ang sinasabi ko lamang po ay ngayon ko lang po na nakita ang ganitong special treatment. Hindi ko naman sinasabi, Mr. President, na lahat ay ganito. Kasi po yung yung una pa po bago ito, Mr. President, naalala ko, tinapos muna lahat po ng bisita, pati po yung mga galing sa Southeast Asian Games. At kahuli-hulian nga po, inabot po ako ng alas 8 ng gabi. Yun lamang po. Ngunit gusto ko pong makapagtanong sana sa ating ginagalang na Senador Ping Lacson kung siya po ay papayag. My pleasure, Mr. President. Hindi ko po alam, Sir President, Your Honor, kung paano ko saan ako mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter ng aking diniliver na privilege speech kahapon. Kaya kong sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech kahapon. Kasi kung ganun pong mangyayari, Mr. President, malilihis na naman po tayo sa inaasahan ng ating mga mamamayan. Dito lilitaw ngayon ang nauna pong mga patakarang nakita ko sapagkat kailanman hindi natin makakalimutan at huwag nating kalimutan na talaga pong nilimas po ang kabangbayan. Yun na po yung gusto nating pag-usapan dito. Nako. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin, Nako. maliliis na naman po ang pinag-uusapan na kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind sa nangyaring nakawan sa ating kabangbayan? Ito po ay hindi pangkaraniwang pagnanakawan, Ginoong Pangulo. Yun po ba ang gusto niyong mangyari, Ginoong Ping Lacson? Negative po. Sigurado hindi po yon. Bakit Kayo po? po naglilist. Sino pa po nagsimula nito? Nung Bakit una pong po? privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Kahapon, nanonood ako sa aking opisina, gusto kong bumaba, kaya lang malalim na ang gabi at ayoko maabala yung trabaho sa Senado. Kaya nagsabi ako sa ating Senate President at ito'y na-manifest siya kahapon, narinig ko, na I was told na sasagot ako ngayong araw na ito. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po kayo rito. Parang hindi. Ako po'y talaga lumalaban sa korupsyon. Ako parang hindi. Gago! Very passionate ka? Pili lang yung mga witness na iniimbitahan mo? Gago! Yung mga ex na sundalo, yung Brave 18, ayaw mong imbitahan dyan at pinag-isipan mo kagad na malabo, hindi totoo, yung mga sinasabi, kinontra mo kaagad. Tapos passionate ka dyan. Gago! Sino niloko mo? Lacson? Sino pinagluloko mo? Wag nga tayo, wag nga kami, kitang-kita namin. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin, hindi nyo po matatawaran. Ay, matatawaran Ang namin. Hindi, wag kang ganun. Matatawaran namin. Kitang-kita namin. Oh. Kitang-kita namin na yung ginagawa mo dyan sa yung dalawang witness na nakatakip na ikaw ang sumasagot. Oh. Tapos pagkat napupunta na kay Romualdez, para bagang dinidiscredit mo na tulad ni Diskaya. At tapos nagiging bayani yung mga katulad nila Bernardo. Yung mga congressman, hindi mo malang inimbitahan. Sila yung mga contractor na congressman. Itong mga security aid ni Zaldico, hindi mo nga inimbitahan. Pinagdudaan mo na kagad, naglabas ka ng kaliwat kanang statement na kesyo imposible, malabo. Bago mo muna sana inimbestiga, bago mo sana sinabi yan, inimbestiga mo muna. Maituwid ang lahat ng katiwalian dito sa ating bansa dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Balikan niyo po, iiyak. Res Ipsa Luc. Huwag kang iiyak. Iiyak ka na eh. Walang iyakan, debate lang. Ikaw naman Tor, andyan po lahat eh. Wala po kayo inimbento. Salita niyo po lahat yan eh. Sabi niyo, iniinsulto ko kayo. Sagutin niyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? Tapos na po kayo. Tapos na po.
Kasi po ganito May I suggest that the two gentlemen address the chair instead of addressing each other. Sorry, Mr. Tapos na po ba kayo? Tapos na. Ayos, ano? Yan ang mga gusto kong bitawan. Oh. President. Pagpaumanhin po ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit nakakalimutan po ng ating Senator Ping Lacson na siya po ang nagumpisa sa ngayon lang. Ako rin po ay defensor ni Vizcaya. Palagi niyang ipinipilit yon. Hindi niya makalimutan ang sinabi ko na nung ako po ay nasa Blue Ribbon Committee, tungkulin ko po kasi na ipaglaban ang sino man, witness man siya, resource person, siya po ang kauna-unahan na nag-apply ng Witness Protection Program. Sa aking palagay po, nung panahon na yon, ay kakailanganin namin siya sapagkat mga pangalang malalaki ang dapat na makuha natin. Hindi naman siya, ang ibig ko sabihin, si Vizcaya po ang mismong nagbigay po ng kanyang kagustuhan. Nung una po, Mr. President, ayaw ko nga maniwala sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya, gumawa ka ng sulat, kahit sulat kamay, para sa ganun, walang masabi ang iba na parang ako pang nag-initiate sa'yo dahil hindi kita kakilala. Kailangan malaman muna natin kung ano ang laman ng iyong testimony. At kailangan ma-determine natin kung talagang meron kang may kukontribute na mga pangalan. Kasi importante na lumitaw ang mga pangalan ng mga taong talagang utak ng pagnanakaw na ito. Yun po ang pinag-umpisahan nun eh. Dahil mabigat ang kanyang gagawin, Mr. President, nakita ko sa kanyang pagkagustuhan na siya sumailalim sa Witness Protection Program. Kinilala ko naman yun, Mr. President. Malalagay nga sa alanganin ng buhay niya. Yun po naman nakalagay sa batas eh. Bakit ngayon aakusahan ako na ako pa ang nagdidepensa sa kanya? Nandun naman po sa batas eh. Kaya nga po nang ipilit po ng ating DOJ Secretary na pinipilit niya magkaroon ng restitution, sinabi ko huwag mong gagawin yan. Wala naman sa batas yan eh. Ipipilit ninyo sa pamagitan ng memorandum ninyo na kahit wala sa batas para siya maging katanggap-tanggap na Witness Protection Program witness, ay gagawin ninyong mag-restitute siya. Wala po sa batas yun, Mr. President. Yun po yung nilalaban ko. Ngayon, napagkamalan niya na dinidepensahan ko. Hindi po pwede yung ganun, Mr. President. So ngayon, Sumaside, ano pa, no? Comment pa si Lacson, ano? Parang hindi senador. Gago! Ayun na naman siya, mga ganun-ganun. Ayun na naman siya. ngayon, pati ba naman ang asawa ko na independent director, kakalantariin pa rito. Saan ba natin pag-uumpisa ng pag-uusap na ito? Pagkatapos, ipipilit na naman ninyo yung Kalayaan Island Group. Ano po ba patakaran dito, Mr. President? Ginoong Lacson? Kailangan bang samut-samut ang gagawin mo para sa isang privilege speech? Kayo po'y matagal na sa Senado. Alam ko po, kabisado nyo yung patakaran dito. Ang isang privilege speech nakatutok lang sa isang subject matter. Pero ang gagawin po ninyong samut-samut ito, at pagkatapos ay mag-uumpisa kayo na para bang ang nilalaman ng privilege speech ninyo eh puro ad hominem. Wala po tayong matatapos dito. Ang hangarin po natin dito ay yung subject matter na pinipilit natin sapagkat ito po ang inihintay ng taong bayan. Kung sasagutin ko po ng isa-isa at ang iba po'y sinagot ko na, ay lalayo po tayo. Yan. Ang akin pong tinatanong sa aking privilege speech kahapon ay bakit parang hindi ninyo pinagbigyan ang ibang mga tao na napakarami nilang dapat sabihin para sa ganun malaman natin ang katotohanan. Kayo po ang nagsabi, Senator Lacson, Mr. President, napupuntahan natin lahat ng lugar na kung saan ang ebidensya. Hindi po ba kayo po'y nagpahayag noon dito sa plenaryo, Mr. President, Senator Lacson, na sinabi nyo na ang presidente ay name drop ni Yusek Bersamin. Hindi ko man lang po nakita yung kanyang katauhan na ipinatawag nyo dito. Samantalang napakalaki ng dapat niyang ipaliwanag sapagkat kayo po ang nagsabi sa pamamagitan ng pagtitiwala ninyo sa ibinigay na testimony ni Yusek Bernardo na niname drop niya ang presidente. 100 billion pesos po pinag-uusapan dito. Na kung saan ang porsyentong tinanggap nila, sang-ayon din sa inyong pagpapahayag, ay 8 billion pesos. Nagtataka po kami, ang taong bayan, hindi nyo man lang pinatawag si Yusek Bersamin. Nagtataka din po ako. Alam po ninyo ito. Nakiusap, nagpresenta si ex-Governor Chavit Singson. At iminungkahi ko po sa inyo. At ang sabi niyo, sige po, sa susunod na pagdinig natin,
ay iimbitahan natin siya. Sapagkat marami raw siyang gustong ibahagi sa ating pagdinig tungkol sa mga project sa Ilocos. Ngunit hindi po niyo tinawag. No. Yun po Kita yung mo? pinagtataka. Yan yung ibig sabihin na hindi ka passionate. Kaya pinagtatarantado mo yung mga Pilipino, Pinky. Lacson. Passionate ka. Ayan na nga, inisa-isa na nga ni Marcoleta kahapon. Inisa-isa niya na kahapon. Yung, hindi ko lang mahanap yung video na yun, pero inisa-isa niya na kahapon. Yung mga binanggit na si Marcos, binanggit, as ganito, inista mo lang, hindi mo pinatawag yung mga opisyal. Ang dami niya sinabi. Hanapin ko yun. Sandali lang. Oh. Po yung gusto ko sanang sagutin ninyo. Sa akin po, wala nang kwenta kahit na ako'y patutsadahan ninyo. Oh, yun. Na ganito ako, ganito kami, ganyan. Yun. Walang Hindi na po problema. mahalaga sa akin yun eh. Tama. Ang mahalaga po, Mr. President, Yung ano? ang taong bayan ngayon, Ayaw. na naghihintay ng kasagutan Ayun, sa maraming katanungan nila. Ayun. Kung magagawa pa natin na buklatin lahat ang dapat buklatin. Tama. Kilalanin kung sino dapat kilalanin. Ang gusto ko pa po sana, Mr. President, sana sagutin po ninyo, Senator Lacson. May I respond, Mr. President? May I respond, Mr. President? Tapusin mo muna. Go ahead. Mr. President, Your Honor, have you read the partial committee report? Ganito po ang nangyari, Mr. No, have you read President. the partial committee report? That is the Sandali! question, Mr. President. Papaliwanag ano to? Yes or no lang din? Kapwa mo senador, yes or no lang ang sasabihin? Mag-antay ka, sasagot na nga eh. Nasa ko po, ngunit hindi ko po magawan ng paraan kung paano ko po itatrato. Kasi kahit na po ganun ang nangyari, tiningnan ko po eh. Kaya lang, sabi ko sa mga staff ko, nung mag-meeting kami, bakit ka ako wala man lang pirma ito? Ito po italiwas po sa inyong ipinahayag kahapon. Sinabi nyo rito, If I may be natanggap allowed, ko, Mr. President. Sandali lang! patapusin nyo muna. Patapusin nyo muna. Patapusin. Patapusin. Nagbibida-bida ka na naman, Pinky Lacson eh. Patapusin mo. Ako, para may paliwanag ko kung bakit hindi man lang ako sumagot sa inyo dito sa ibinigay niyong material na ito. Kasi sinabi po ninyo, for one, I have it on record that his office already received a copy of the BRC Parcel Committee report as early as February 11, both hard and soft copies, but he has not signed it, even with I dissent remark. It follows that as chairman, I was first to sign before routing the same contrary to his claim that I did not. Kahapon lang po namin nakita ito, Mr. President. Pero hawak ko po dito yung pinrint naming kopya na nakuha lang namin sa isang link sa PDF document. Kami lang po nagprint nun. Wala pong pirma. Mr. President, we assume that it came from the office of Senator Lacson or probably from the Blue Ribbon Committee. I would not assume otherwise. So sabi ko, kung walang pirma ito, wala man lang covering letter, ano bang gagawin namin dito? Gagawin ba nating banderitas ito? Ganun po ba yung Pamunas ng puwet pag natae ka dyan sa may beach. Yung mga nagkakamping pag walang tissue, yun ang ginagamit pamunas ng puwet. Kadiri, banat bay? bibigay ng isang importanteng dokumento? Kung inaakala po yung importante ito, bakit wala naman pong pirma man lang? Sa akin So, palagay, hindi po ganon ang pagtrato sa amin bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Dapat man lang sana, kahit na initial nyo lang po at meron siguro kayong instruction doon, anong gagawin namin dito? Now, before Senator Ayan na. Lacson responds, will you Ayan, to the rescue ng boyfriend ni Lacson. O si Soto. O, linawin ko lang uli ha, pag sinabi kong boyfriend, hindi yung jowa ha. Boyfriend, kaibigan na lalaki. O matalik na kaibigan ng lalaki. Kaya nga, boy, tapos kaibigan. Hindi jowa ah. Kasi pagka jowa, tatawagin kong jowa yan. Pero hindi jowa, boyfriend. Yung boyfriend ni Lacson, to the rescue. Oh. answer the question? Did you read it or not? That was the question. Yes, Mr. President. You read it. Okay, Senator Lacson, go ahead. Yes, Mr. President. I mentioned it in my privilege speech. Binigyan po natin ng tigitigas ang kopya na may watermark ng kanilang opisina. Una, nagkaroon po tayo ng isang masamang experience na nag-leak yung nauna ng ni-route na committee report. So naisip namin, para matunto natin kung saan opisina manggagaling ang leak, bigyan natin ng tigitigas ang kopya. Hindi po talaga pipirmahan yun kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ng kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Nandun po yung signature page, nakapirma po ako doon. Hindi ko po pwede ikalat yun nang wala akong pirma kasi ako yung chairman. Hindi niyo po narinig yung aking paliwanag sa aking privilege speech na talagang walang pirma yung aming ikinalat sa bawat miyembro. Bakit? Dahil yon para lang mapabilis kasi 400 pages po
alam ko magtatagal mabasa. So para simultaneously, isipin niyo po, Mr. President, kung isang kopya lamang yon na aking igagala sa 17 o 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee, isang taon po, baka hindi pa tapos mabasa. So gumawa kami ng nag-devise po kami ng isang pamamaraan para simultaneously, sabay-sabay nila mabasa with the advice to their staff na kapag nabasa na at ready ng pumirma, sabihan kami, dadali namin yung kopya na mayroong signature page at sa kanila pipirmahan. Katunayan kahapon po si Senator Bam Aquino. Binigyan namin sa kanya yung may signature page at pumirma siya. Hindi po matatapos kung yung 467 yata na pages, iisa-isahin namin iikot. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para Ano mahirap dun? Anong mahirap dun? Meron namang mga staff yung mga yan. May mga abogado naman yung mga... Kaya nga may budget ang mga senador eh. Para magkaroon sila ng mga lawyer na popokus sa mga ganyan eh. Alam mo, aminin na natin. Hindi naman lahat ng mga binabasa yan ng mga senador. Yung kanilang mga consultant na lawyer, yan ang nagbabasa. Is ipapaliwanag na lang kung ano yung laman nun. Sa dami ng ginagawa din ng isang senador. Tato naglulukuhan pa tayo eh. Tapos sasabihin, mahirap kasi pagka kaya wala mo ng pirma eh. Kaya sinabay-sabay na namin eh. Sus! Yung mga palusot ng ng mga nito ni Lacson, akala niya nakakaloko siya, no? Akala niya nakakaloko siya. Eh, sus, naku naman. Nasa floor, mai-defend ko at makapag forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya maipakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po, o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin na kung saan si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na mayroong allocable at kung ano-ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na mayroong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin, di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya patawag. Ngayon, si Governor Chavit Singson, wala naman pong paliwanag. Ano po yung itetestify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman. Ang dami niya nang nilabas sa social media eh. Kasi ayaw niyo siyang entertainin, tapos sasabihin niyo, konektado po ba? Di ba sinabi niya na nga yung Ilocos Norte, ang daming ghost flood control, tapos sasabihin ninyo, konektado ba yan pag-uusapan ni Wow! Wow! Gago! At sinabi niya, ito yung lalamanin ng itetestify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Sino naman ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. Mr. President. No, sandali po, hindi pa ako tapos. Alam mo ba't di mo inawat? Hindi mo kasi expected yon, yung surprise witness na yon. Kaya nung mga pangalawa, pangatlo na pagdinig, ikaw ay naging maingat na sobra. Remember, kakapalit pa lang ng Blue Ribbon Committee head noon at that time. Dating si Marcoleta, tapos si Lacson. Tapos, naglabas siya ng surprise witness. After noon, maingat na kayo sa lahat ng magagawing hakbang. Kontrolado nyo na yung Blue Ribbon. Ewan ko, kung napagalitan ba kayo ni Romualdez? O baka napagalitan kayo ni Marcos? Kasi yung surprise witness, patungo na kay Marcos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage, baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Mr. President, wala nga pong nakasulat doon sa transcript tungkol nga po doon sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh.
Samantalang dapat niyang ipatawag, siya mismo ang nag-highlight. Yun. Isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yon, Mr. President. Hindi ba dapat, ipinahayag mo yun eh, malaking bagay yun, ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. May paganon-ganon pa yun, Ba't no? hindi mo pinatawag? Kung pinatawag mo yun, Tapos malinaw ang na usapan. malinaw, nalagay sana sa transcript. Ganun lang naman ang ibig sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, Ayaw. para hindi malagay sa transcript. Tama. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo. Eh kung nasa transcript, di sana, pinatawag ko. Baligtad po ang ginawa ninyo, Mr. President. Katulad din po sa 30, Nara Streets of South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun. Pero for purposes of the inquiry and investigation, Yan. kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw. Dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po, pinakita ninyo. And dami po sana ang pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa eh. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Tama, 'di ba? 'Yun naman talaga eh. Unti-unti na nababanggit yung 'di ba, yung Yusek Bersamin. Alam mo kasi malaking malaki yung papel ni Yusek Bersamin dito eh sa issue nito eh. Siya, sabi nga nasa kanya nga daw yung maraming text messages and calls, 'di ba? So, alam natin kaya lang iniwas doon eh. Pero ang sinasabi ni Lacson where the evidence leads us. Evidence leads us. Pambihirang buhay, Ireo. Paano nangyari yun? Oh, kaya inconsistent itong si Lacson. Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Ayun. Ayan na. Inimbita po ninyo. Hindi. Hindi dumating. Nakiusap ako, naimbitahan uli. Ang sabi po ninyo sa pamagitan ng inyong interview, kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid, pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng inter-parliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang inter-parliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito interes ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Tama. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldico lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya? Ayun. Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostille sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iniintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon eh. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Ayun. Pero kung talagang gusto nyo lang, Bakit ka lagi nawawala, Lacson? Nagtatago ka ba? O takot ka sa katotohanan? lamang, alam nyo naman nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech eh. Ayaw ko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group. Ano po ba talaga pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan? Pinipilit po niyong pinagtatanggol ko ang China. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA. Tingnan mo, tumingin siya kay Erwin. No? Bakit di ko alam yan? Kami ang Panginoon dito sa Senado Huwag mo nang pakialaman si Erwin. Paano nito? Kami ang dito hari dito ng boyfriend ko
Tinan mo, tinatakot niya na yun. Oh, makuha ka sa tingin. Erwin, ang gwapo-gwapo pa mo din. Ang pugi-pugi mo. Bago rin po si Justice Carpio at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap Yan. na expert in international law. Sana Ay, exciting yan, exciting. Yan ang exciting. Gusto kong pumunta dyan. Naku. po, Senator Lacson, nandun po kayo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President? Bakit? Bakit kailangan itanong dun? Hanap kampe? With due respect, Well, as requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, Bakit kaya di Armed Forces attend? of the Philippines and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. in other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Ano ba sinabi ni Oh, See? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech. At saka yung professor, sana po may panahon kayo. Sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution, at ito po ay alam na ni Senator pinatawag niya. Sumagot. Sinabi hindi daw. Pero pinatawag niya. Ano kasi nungalingan doon? Gago! Confirming what is not confirmed. Wala naman siya sinabing pupunta sila. Hindi naman niya sinabing ganun Tanga ka ba, Lacson? Ako nagtatanong lang tanga ka ba? Ang linaw na sinabi ni Marcoleta, pinatawag niya. Ngayon, nasa kanila na yon kung pupunta o hindi. Halimbawa, gusto kong ipatawag si Ako pinatawag ko si BBM. Halimbawa, pinatawag ko si BBM para sagutin kung sipon ba yun o pulburon yung nandun sa ilong niya. Pwede ko bang sabihin na pinatawag ko siya? Pinatawag ko siya. Pero wala naman ako kinukonfirm na pupunta siya. Pinatawag ko po ang NAMRIA. From the Department of Foreign Affairs. Sinungaling talaga to si citing Lacson. that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Wala siyang kinukonfirm. Mr. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako yung mga nakarang araw na March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatayang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29 dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General as UN Secretary General at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Sige nga. Alam po ba ito ni Senator Lacson? Hindi.
Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee Sabay and the iwas! gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, Kayo ang tinatanong. Sabay iwas. No Administrative Order number 229. Oh, hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hindi. Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo sinasabi. Bastos talaga to si Lacson, ano? Bastos. Bastos talaga. Alam na natin ang ibig sabihin niya kung bakit ganyan yan. Umiiwas siya. Alam na. Alam na this. Alam na this. Umiiwas si Lacson. Interesado sa Kasi, sinasabi ko, you know, this ngunit is- ang sasabihin ko, Shut up! interesado ang buong Pilipinas sapagkat ito, dito nakasalalay po kung sino Nagsasalita pa si Marcoleta, pasok ka ng pasok eh. nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ng totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig eh, kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko na alam po ninyo, marinig Mr. kung nanggagaling President, sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Tama. Eh, ngayon Pero, po pala yung manghuhula na. ayun! Paano po niya nahulaan? Ang sasabihin ko ay, The debate is going into motives and all of that. To the rescue, ang boyfriend, ang lalaking kaibigan ni Lacson, to the rescue. Ay nako. Pagka hindi naman sagot ni Lacson, to the rescue ka na. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Oh, wala pala kayo. Panis. Panis. Ha? Iyakin. Lacson. Ha? Si Marcoleta, pinaiyak si Lacson. Gago! Ay nako, wala ka pala. Wala ka pala, Lacson. Wala ka pala. Alam mo, simple-simple lang nun eh. Bakit ka naging hindi interesado? Pagkatapos mong sabihan ng kung ano-ano si Marcoleta pagdating sa issue ng China, ikaw ikaw yung nag-chop-chop ng mga ng mga statement ni Marcoleta. Tapos ngayon, nung kinukumpronta ka, hindi ka na interesado. Alam mo tawag diyan, pikontalo. Pinaiyak ka ni Marcoleta. Yun ang totoo. Gago! Wala ka pala, wala ka pala. Lacson, mahinang nilalang. Sayang pagiging PNP chief mo. Wala ka pala. Oh. Pero anyway, at least nakita natin ang totoong mga pangyayari at makikita nyo dito, wala talaga sa argumento o wala talaga sa lohika itong si Lacson, 'di ba? At nung talo na dito sa bandang dulo papakita ko lang bandang dulo para bagang nag-walk out na siya. Tingnan nyo ha. Ito. ay patakaran para ilihis na naman. Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatayang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29 dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General as UN Secretary General at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? Dali, bandang dulo. Wait lang. Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig eh, kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Nako. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko alam na po ninyo, marinig Mr. kung nanggagaling President, sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na Tingnan ninyo, parang nag-walk out ha. investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Ayun. Paano po niya nahulaan? Ang sasabihin ko ay, The debate is going into motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Ayun. Wala na. Suspended na. Mukhang umalis na. Mukhang napikontalo talaga si Lacson. Ay, nako, wala na. Alam nyo mga kababayan, patuloy lang tayo. Subaybayan natin ang mga may init na issue sa politika dahil exciting. Unti-unti nang lumalabas yung hustisya sa Pilipinas. How? Not through the government, but through knowing the truth. There is justice in knowing the truth.
So for you to understand true justice, you have to know the truth. Eh yan, malalaman mo yan doon sa mga hindi biased na channel tulad ng Banat Bay. Yun. Dito kasi, talagang ibubulgar natin yung mga motives, mga katarantaduhan ng ating mga public official. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng asa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.